O mga ka-mushroom, so nandito tayo sa isa kong tinanim. Bali, ito kasi medyo ano na to luma. Papalitan na natin yan ng bago. At mapapansin ninyo, nakaangat yung ating bed. Pag maanay sa inyong lugar, pwede nyong gayahin tong ginawa ko na nakahangin. Kasi ito, lalagyan pa natin dyan ng dayami. Ayan, patubuan naman dito ng dayami. Tapos ito, dahon ng saging. Tapos dayami. Ayan, pwede naman yung dayami lahat yan. At makikita nyo 3 days. 3 days na to At medyo may amag-amag na. Bago natin siya ipa-fiber. Ika 5 days of pag fully ramified na. Ayan, pwede na natin siyang i-fiber cutting. Yung fiber cutting, yung bubuhusan natin siya ng tubig na mayroong apog. Ayan. Yun yung ginagawa ko. Kasi nagaya ko yun doon sa ibang bansa, doon sa Thailand. Yun yung ginagawa nila. So, ayan nakikita ninyo. Kikita nyo yung amag. Ayan. Medyo may amag-amag na siya. So, sa ika 5 days to, makapal na yung amag niya. Ayan. At mapapansin ninyo, nakabalot siya ng mga plastic. Ayan, buo yan. Bali ito, tatlong plastic na yung alam nyo yung sa may sako ng pagkain ng baboy. Yun. Yung ganong plastic. Yung pang isang sako. Ayan, kung bibili kayo ganun, tapos gupitin nyo lang sa gilid niya. Tapos iwan nyo sa isang gilid para bumuka na ganyan. Ganyan. So, ito yung technique para hindi maanay. Tapos maglalagay lang kayo dyan ng patungan niya at ng bato, ganyan, para hindi maanay. Yan. So, hindi na yan abutin ng anay. Kung maanay sa inyong lugar. Yung iba kasi, ang ginagawa naman nila, pwede nyo naman gayahin yung i-spray nyo yung lupa ng insecticide o yung pang-anay. Tapos, after ng 7 days, pwede nyo nang taniman doon na area na inisprehan ninyo ng pang-anay. Binuhusan nyo ng insecticide yung lupa. So, pwede nyo na yung taniman. Pero ang disadvantage na lang, yung ganon, magkakaroon siya ng side effect kasi pag may tumubong kabuting saging doon, siyempre sisipsipin niya rin yung chemical na binuhos natin doon. So, tayo naman ay organic yung natin para mas maganda. At kung gusto nyo nung medyo matamis-tamis yung texture, pwede kayo mag-add kayo ng konting asukal o kaya molasses sa pinagbababaran ninyo ng dahon. Yan. Medyo ganun yung lasa niya. So, ayan, pwede ninyong gayahin. At sa pagpapasingaw, ika 5 days. Yan, ika 5 days, doon kayo magpapasingaw. Bubuksan nyo yan ng buo. Yan. Bubuksan nyo yan ng buo. Kung mahaba yung bed ninyo, ayan, bubuksan nyo siya ng buo. Anong oras tayo nagbubukas? Mga 6 AM, ganun. Kasi sa 6 AM ay hindi pa ganun malakas yung ihip ng hangin para hindi siya mag-dry. At pwede na rin siyang buhusan ng tubig, na sa inyo na yan. Ayan. Pero yung iba kasi hindi nila binabuhusan. Ayan, nasa inyo na yan. Ayan, optional naman yun. So, sa saging, kahit hindi na kayo maglagay ng lime, pwede kasi hindi naman masyadong ma-acid yung dahon ng saging, sa dayami lang. Ayan. So, dito yung area ko na ginagawa para sa oyster mushroom. Tapos, meron din tayong nilagay dito, yung substrate. Ewan ko kung pwede na siya. Makikita ninyo, meron ng tubo. Meron na siyang tubo. Ito yung luma nating mushroom substrate na
hindi na tinubuan ng oyster mushroom kaya tinaniman natin siya. Ayan o, makikita ninyo o. Oh. Ayan. So, meron na siyang tumutubo. Ayan o. Palibot. Meron pang tumutubong oyster o. Ayan. Ang dami o. Dito sa ibabaw. Medyo wala. So, yan. Kung mayroon kayong mushroom substrate, pwede ninyong ilagay. Ito naman yung iba. So, parang wala akong nakikita dito. Sa may ano natin, pinag-experimentuhan natin dito. Ayan o. Sa may lapag. Pero dito sa mayroong ano, meron siyang tumubo. Ayan o. May mga tumutubo. So, yan, pwede natin patubuan ng ng kabuting saging yung ating lumang substrate na sa mga oyster. So, yan lang at God bless sa atin lahat.